Good morning. Kumusta po kayo? Kumusta? Okay. So, ready? Still, we are in the series of new creation. Tayo pa rin po ay nasa usapin o serye tungkol po sa new creation. Last week, we thought about our potential. Itong nakaraang linggo nga po, pinag-usapan natin ang tungkol sa ating kakayanan. We don't know what we have, Hindi po natin alam kung ano po yung meron tayo. but we must know what we have. Pero dapat po nating malaman kung ano pong meron tayo. If you don't know what you have, you cannot use it even, you cannot enjoy it. At dahil kung hindi nyo po alam kung ano po yung meron po kayo, hindi nyo po yun magagamit at hindi nyo rin po may enjoy. This word, omnipotent, is the one of the name of our Father in heaven. At ito pong salita na omnipotent, isa po ito sa mga pangalan ng ating amang nasa langit. Anyone knows the meaning of omnipotent? Meron po bang nakakaalam sa inyo kung ano pong ibig sabihin ng salitang omnipotent? Sino alam? Sino po yung nakakaalam? Or power. Lahat ng He can do kapangyarihan. everything. Kaya po niyang gawin lahat. Yeah. Omnipresent, also his name. At maging po omnipresent ang kanyang din pong pangalan. He is everywhere. Na siya po ay kahit nasaan. Omni means all. Pag sinabi po ang salitang omni, ang ibig sabihin po nun ay lahat. So that's why presence, yeah, everywhere. At yung presensya niya, kahit saan, naroon po siya. Today's subtitle is another one. At ngayong araw po, ang subtitle, yung isa po, What is it? ano po yun? What is it? Yeah, it is finished. Finish. Tapos na. Yeah, this is today's subtitle. Ito po yung subtitle ngayong araw. And says sometimes because children of God, they don't know who they are. At minsan po ako ay nalulungkot dahil yung mga anak ng Diyos, hindi po nila alam kung sino po sila. Yes, that's one of the saddest factor for the Christians. At isa po yun dahil sa satisfaction po ng mga Kristiyano. We studied already our identity. Na pag-aralan na po natin yung tungkol sa ating pagkakakilanlan. Yeah, this is what we studied. Ito po yung mga napag-aralan natin. Especially we focus on to the God's seed. At higit po sa lahat, nagbigay tuon po tayo dun sa buto po ng Diyos. Then we are adopted in a family of Father. Tayo nga po ay tinanggap sa pamilya po ng Ama. Then we became one of the God. At tayo po ay naging mga Diyos. Also, we know this knowledge, but we didn't experience it much. At bagamat alam na po natin itong mga kaalaman na ito, hindi pa po natin ito nararanasan. If you know our Father is Almighty, then we don't need to worry. Dahil kung alam mo po na ang ating Ama ay makapangyarihan, hindi ka na po mag-aalala. Why will you worry? Bakit ka pa mag-aalala? He is a healer. Why do you worry about your sicknesses? Siya ay manggagamot, bakit kailangan mo pang mag-alala tungkol sa iyong karamdaman? No. As long as you got sick, you come to Father and ask Him to heal you. At basta ikaw ay nagkasakit, pumunta ka lamang sa Ama at sabihan mo siya na pagalingin ka. Actually, only God has no. Actually, God gave what He has. Ang Diyos lamang po ba ang meron ng lahat? Sa katunayan, hindi po. Dahil ang lahat ng meron siya, ibinigay na po niya. Tatay, hindi ko report. Kaya, He gave us everything what He has to His children. Ibinigay na po niya lahat ng meron po siya sa kanyang mga anak. Amen. Amen.
That's what we have. We call it potential. At yun po yung meron po tayo, yun po yung tinatawag na potential. Father never limit to give what he has to his children. Kailanman yung ama, hindi siya naglimita ng ibibigay sa kanyang mga anak. That's why when you say, I am child of God, then you must know what you inherit from Father. Kaya pag sinabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, dapat alam mo din kung ano po yung minana o tinanggap mo mula sa ating amang nasa Usually we langit. forget what we have. At madalas po nakakalimutan natin kung ano pong meron When tayo. we face weaknesses of our body or our condition or our surroundings, then we usually forget what we are. Kapag po nakakaranas tayo ng panghihina sa physical man yan o sa nangyayari po sa buhay natin, madalas po nakakalimutan natin kung sino po tayo at ano tayo. That's the trick of Satan. At yun po ay isa sa mga trick ni Satan. Satan brought your problem to your eyesight, then you cannot see anything except your problems. Si Satan, dinadala niya ay lahat ng problema mo sa harapan mo, sa mata mo. Nang sa gayon, wala ka ng ibang makita, kundi yung problema mo lamang. When you face so many problems or whatever problem of your life, just lay down first. Kapag ikaw po ay may kinakaharap na anumang problema sa iyong buhay, ang una mong gagawin ay ibaba mo po muna yon Think about who you are. at isipin mo kung sino ka. Think about who is your father. At isipin mo kung sino ang iyong ama. Amen. That's what we call prayer. At yun din po yung tinatawag na panalangin. No need to talk too much to him. Hindi mo na kailangang magsabi pa ng marami sa kanya. Just you imagine it and think about it, then express yourself. Isipin mo lamang po yun at i-express mo yung sarili mo. Father, my condition is just like this. Then I don't worry because I am your child. Na, Ama, ito yung kondisyon ko, ito yung nangyayari sa akin, pero hindi ako nag-aalala dahil ako ay anak mo. Think about, you have million pesos in your pocket. Isipin niyo po, meron kayong milyon sa bulsa mo. Then, will you worry about your food for today? Mag-aalala ka ba sa kakainin mo ngayong araw? No. Anytime you can get money from your father, will you worry? At kung anumang oras, maaari kang kumuha ng pera mula sa tatay mo, mag-aalala ka pa ba? How much whatever, big or small whatever, as long as you reach out your hand to ask, he will give you, then will you worry? Kahit malaki o maliit na pera yung kailangan mo na sa tuwing hihingi ka sa kanya, ibibigay sa'yo ng tatay mo, mag-aalala ka pa ba? No. No. No, no, no. That's what we have to be. Ganun po dapat po tayo. When you worry means you consider yourself orphan. Kapag ikaw ay nag-alala, ibig sabihin, tinuturing mo yung sarili mo na ikaw ay ulila. Why you are not looking, why you are not remember there is a helper, Almighty Father. Bakit? Dahil hindi mo naaalala na mayroong tutulong sa'yo, yung amang nasa langit. Amen. That's what our identity. Yun po yung ating pagkakakilanlan. Seed contains everything. At sa buto po, nakapaloob po dyan lahat. Tinataglay niya lahat. It is so mystery. Ito po ay isang misteryo. One child, you don't know their futures. Yung anak mo, yung isang anak mo, hindi mo alam yung kanilang kinabukasan. Baby was born, then you cannot guess what will happen to them. Kapag naipanganak ang isang sanggol, hindi mo naman malalaman agad kung ano yung mangyayari sa kinabukasan Also, you nila. don't know what they will be in future. At hindi mo nga rin alam kung magiging ano ba sila sa hinaharap. For example, one of your child will be king or president of Philippines. How will you treat him? How will you raise him up? Halimbawa, kung yung anak mo ay magiging hari pala sa hinaharap o magiging presidente ng Pilipinas, paano mo kaya siya aalagaan at itatrato? Amen.
why do you angry or shout at your children? Because you consider him low value. Bakit nyo ba sinisigawan o nagsasalita kayo ng mga hindi magagandang bagay sa mga anak nyo? Dahil tinitignan nyo sila na mas mababa sila sa inyo. You don't know what they have. Hindi nyo alam kung ano yung meron sila. That's why Bible says you have to respect not only child but others also. Kaya sinabi sa Biblia na hindi nyo lamang rerespetuhin ng inyong mga anak, kundi maging yung iba. I brought one manga seed again. At nagdala po ako ng isang buto ng mangga. There is. So, what can you say about this manga seed? Ano po masasabi nyo dito sa buto ng mangga na to? What I have in my palm. Anong meron ako na hawak ko dito sa palad ko? Tell me what? Sang puto. Yeah. How about the other? Next. What I have? Ano pa po yung masasabi ng iba? Ano yung hawak ko? What I have? Ano po yung meron ako? Ano yung hawak ko? What I have? Oh, Pastor, isa lang puto lang mangga. Oh. No, wrong. Hindi po. Buksan. This is so mysterious. At pag binuksan, may laman po. Ito po ay misteryo. Oh? Only manga seed? Can you see manga? Buto ng mangga? Nakikita nyo na po ba yung mangga? When you think about what this seed contains in it, you could see manga. Kapag po inisip ninyo kung ano po yung taglay ng butong ito, doon nyo lamang po makikita yung mangga. I will not keep it. Hindi I ko, will animate. hindi ko po ito itatago lang, itatanim ko po So ito. you could see even stem comes up. At pag naitanim na, makikita mo na may tutubo na dyan. Amen. Then will be big tree of manga. Tapos hanggang sa maging malaking puno ng mangga. Then it will bear manga too. At ito nga po ay mamumunga din ng mangga. It's not working. Okay. Then, what can you say about this one? At anong masasabi niyo po dito? Only one manga will bear fruit. Isang mangga lang ba yung ibubunga na po nito? You can see what? Mango tree even. Makikita mo rin, taglay din yan, yung puno ng mangga. I three small ones, okay, LK, or even youth. They will be now, yes. They don't follow our instructions. Yung mga kabataan po, yung mga youth, mga LG ngayon, hindi sila sumusunod sa atin. They will grown up. They will be just like you. Pero pag lumaki po sila, magiging katulad po nila kayo. Okay, what can you say about this Ano manga pong seed? Okay. makikita, ano pong masasabi ninyo dito sa buto ng mangga na to? Manga tree will bear so many mangoes. At yung puno ng mangga, mamumunga yan ng maraming mangga. Then they will produce another seeds. Tapos magkakaroon ulit sila ng mga buto. So we'll make what? Amen. Amen. Seed, you, is also so important. Yung buto, ikaw po ay napakahalaga. Okay? That's why, even it looks like not good, but Yeah. it's so powerful. Kaya kahit hindi po maganda yung itsura nito, pero ito po ay makapangyarihan. Okay? That's why God put our whole area of our identity in one thing. Kaya po ang Diyos, nilagay niya lahat ng bagay tungkol sa ating pagkakakilanlan sa isang bagay po na yun. That's what we call God's seed. At yun po yung tinatawag na buto ng Diyos. That's what we see understood. What God has, gave it to us, everything what He has. Ayun po yung naunawaan natin na anuman ang meron ng Diyos, lahat ng yon ay ibinigay po niya sa atin, nilagay niya sa atin. Why I so sensitive
when I preach? At bakit po ba ako sensitive pag ako ay nagbabahagi? Because you are so important. Dahil kayo po ay napakahalaga. Amen. Then, what can you see? What can you say about this At one? ano pa po masasabi Only niyo from- dito? What? Ano pa po? Can you see it? Kita niyo po ba? Can you see it? Amen. That's why seed, Jesus alone got seed. Kaya nga po yung buto, si Jesus lang mismo. Now, we became seed of God. At ngayon po, naging mga buto rin tayo ng Diyos. Amen. Then you must be matured. At kailangan niyo pong maging mature. Then you will bear fruit and you will produce seed of God too. At nang sa gayon, kayo rin po ay mamumunga at kayo rin po ay magbibigay ng buto ng Diyos. So many churches lost these messages. At napakarami pong simbahan na nawala po sa kanila yung ganitong klase ng When you become mensahe. child of God, you will be rich, you will be blessed. Yun lang. Na pag nag-ianak ka ng Diyos, ikaw ay magiging mayaman, ikaw ay pagpapalain. Yun lang po. Not much preaching about the power of the one seed. Wala pong masyado nagbabahagi tungkol sa kapangyarihan ng isang buto. One mango seed, just like you and I. Yung isang buto ng mangga katulad mo, ikaw at ako. Then we become mango. Tayo nga po ay naging mangga Then we must mature. at kailangan natin maging mature. If we not be matured, then we cannot produce healthy, perfect seed. Dahil kung hindi po tayo magiging matured, hindi po tayo magkakaroon ng perfect at malusog na buto. You mothers, you are not healthy. How can you make healthy baby? Kung kayo, yung mga ina, ay hindi po malulusog, paano kayo makakapagsilang ng malusog din na sanggol? Amen. That's why when you pregnant, you have to check what you eat. Kaya nga po pag kayo po ay nagdadalang tao, kailangan mo ding tignan, suriin kung ano yung mga kinakain mo. Why? You are thinking about healthy, your child. Bakit? Dahil iniisip mo na dapat maging malusog yung anak mo. That's why our church emphasize spiritual growth. Kaya po yung simbahan natin binibigyang diin yung paglago po sa espiritual. If we don't know the power of a one seed as God's seed, what we do, we lost our destiny. Kung hindi po natin nalalaman yung kapangyarihan ng isang buto, yung buto po ng Diyos, ano man po yung ginagawa natin, wala po tayo dun sa tamang destiny. That's why we understood salvation is BGBD. Kaya nga po nauunawaan natin na ang kaligtasan po natin ay BGBD. Yes, you have to search other famous pastors' messages. Ang kailangan nyo pong tignan din, i-search yung ibang mga sikat na pastor, yung mga mensahe po nila. Their preaching is excellent, Maganda po yung mga mensahe nila, but still not much about power of one seed of God. pero walang masyado nagbabahagi tungkol sa kapangyarihan ng isang buto na yun ng Diyos. That's what God gave us the order. Yun po yung binigay sa ating utos ng Diyos. This is to us. Ito po ay sa atin, para sa God atin. blessed them, men. Then said to them, what? Be fruitful. Ang Diyos pinagpala sila at sinabi sa kanila, mamunga kayo What? Increase numbers. at magpakarami. Filled earth. Punuin ninyo ang mundo. Meaning, not only you become child of God. Ang ibig sabihin niyan, hindi lamang ikaw yung dapat na maging anak ng Diyos. Amen. You must reproduce. Kailangan mong mag-reproduce. You must make perfect seed of God through you. Kailangan makagawa ka din ng perfect na buto na anak ng Diyos sa pamamagitan mo. That's why salvation is not for you alone, for the next and next generations. Kaya naman po ang kaligtasan na hindi lamang para sa iyo, kundi riyan po ay para din sa mga susunod at susunod pa na henerasyon. As long as you know the power of God's seed, then you cannot live just like ordinary people.
At basta alam mo yung kapangyarihan ng isang buto na yan, hindi ka mamumuhay na parang isang ordinaryong tao lang. Potential, omnipotent, we already defined. At yung omnipotent po, binigyan na po natin ito ng kahulugan. This is our Father. Ito po yung ating Ama. Then, God gave us potentials. At ang Diyos, ibinigay po niya sa atin yung kanyang kakayanan. Potential, we will read. Kasi ko, A hidden or stored ability that can grow. sandali lang. Let you hear your word by yourself. Dapat po marinig po ninyo mismo yung salita na binabanggit po ninyo. Okay, let me pause once. Sige po, titigil po muna. Your life will guided by your word. Yung buhay mo ay gagabayan o aayon sa kung ano yung mga sinasabi mo. When you say something not expected one, then your life will be all the time, Kapag madalas niyo pong sinasabi yung ganong salita, yung buhay niyo po magiging ganon din. don't say bad word. Huwag po kayo magsasalita ng Don't hindi say magandang negative word. salita o mga negatibong Why? salita. You are the one personally hear your word, then you will convince, then your life will be like. Bakit po? Dahil ikaw, naririnig mo yung salitang binabanggit mo at yung buhay mo po aayon po dun sa sinasabi mo. Anyway, we have all our mouth. Lahat po tayo may bibig, Okay, we'll read together. Kasi go. a hidden or stored ability that can grow, happen, or be used in the future. Yes. God hide it. Ang Diyos, tinago po niya. As you said, you can see only one manga seed. Tulad na nakikita nyo, isa lang yung nakikita nyo buto ng mangga. God hide it so many mangoes. Pero ang Diyos may itinago dyan na napakaraming mangga. Not only one tree, but farm, even forest. Hindi lamang isang puno, kundi maging isang farm o buong forest. Amen. That's why you are so important. Kaya napakahalaga nyo po. You are not alone. Hindi ka nag-iisa. God didn't make you birth or child of God accidentally. At ikaw, hindi ka ginawang anak ng Diyos na aksidente lang. That's what God hid and also what? Stored. At yan po yung itinago ng Diyos at inilagay niya. That's why you are so mysterious. Kaya kayo po ay isang misteryo. That's why I respect you, also I honor you. Kaya ginagalang ko po kayo, nirerespeto ko po kayo. That is a treasure in you. Yun po yung yaman na nasa inyo. Nobody can take away from you. Wala pong sino man ang makakakuha niyan sa inyo. Amen. That's why you are so powerful. Kaya ikaw ay napakamakapangyarihan. You didn't know what God store in you. Hindi mo alam kung ano yung inilagay ng Diyos sa'yo. You must know it. Kailangan mong malaman. What Father has and gave it to children. Ano man ang meron ng Ama, binigay niya yun sa kanyang mga anak. Why? Children is the one have to reflect who is the Father in heaven. Bakit? Dahil yung kanyang mga anak ang siyang magpapakita kung sino ang Amang nasa langit. Amen. If your Father is King, then you already 20, 30, then you will live just like beggar. Kung ang iyong ama ay isang hari at ang edad mo 20 o 30 na, mamumuhay ka ba bilang isang pulubi? Yes. When you know, exactly understand who is your Father, then your life will be upside down and will be changed. Opo, kung naalalaman mo, nauunawaan mo kung sino ang iyong ama, yung buhay mo mababago. This is one part of our potential. At ito po, isa lamang po ito sa iilan na kakayanan po natin o abilidad na meron po How tayo. many of you exercise this power? At ilan po sa inyo yung nakakagawa na po nito ng ganitong klase We just kapangyarihan? thought about it, then, we know it. Nisip lang natin, alam na namin yan. When you say, I have money, that's all. Kapag sinabi mo ba na, may pera ako, hanggang doon lang You po ba don't yun? use it, you cannot use it, then whatever you have,
Useless actually. At kung hindi mo naman magagamit o gagamitin yung pera na yon, ano man ang meron ka, bali wala pong kwenta. First one, in my name they will Right? drive out demons. Sa aking pangalan, sila ay magpapalayas ng mga demonyo. Yeah, try it. Subukan niyo po. Then you will know what you have. At malalaman mo kung anong meron ka. For example, I will ask you, can I lift it up, this one? Halimbawa, tatanungin ko kayo, kaya ko ba itong buhatin? As long as I will not try, I cannot prove I can do it or not. At kung hindi ko susubukang buhatin, hindi ko mapapatunayan kung kaya ko nga bang gawin ito o hindi. That's for the proving you have power to drive out demons. At yan po ay isa sa pagpapatunay kung ikaw nga ay may kapangyarihan ang magpalayas ng demonyo. Amen. When Father leave your house, home, then Father gave you gun to shoot any thieves. At yung tatay mo, bago siya umalis sa bahay niyo, binigyan kanya ng baril para pag may mga dumating na magnanakaw, babarilin mo. Then what will you do when the thief came into your house? At anong gagawin mo ngayon pag dumating na yung magnanakaw sa bahay niyo? What we used to do, you pointed that you're going to thief. At ang madalas natin ginagawa, tinututok natin yung baril sa magnanakaw. Very simple. You trigger only. That's what you will prove how powerful is gun. At simple lang yung dapat mong gawin. Pindutin mo lang at barilin mo lang at doon mo malalaman kung gaano ka makapangyarihan yung baril na meron ka. But what we used to do is just like this. Father, that is thief. Pero yung madalas po natin ginagawa, ganun po. Use it Gamitin niyo po. and prove what God gave you. At patunayan niyo kung ano po yung binigay sa inyo ng Diyos. That's why 2010, as you know the story, there was demons here. At noong taong 2010 nga po, meron pong mga masasamang espiritu po dito. All you saw, demon possessed. Lahat po ng kabataan, nakita nila yung mga nasasapian. Then they're the one drove out the demons. At sila mismo yung nagpalayas ng mga masasamang espiritu. Not only them, you must be like them. At hindi lamang po sila, dapat po kayo din po, kaya niyo po yun. And next is they will what? They will Speaking speak in new tongues. At yung susunod po, sila ay magsasalita in tongues. This is hotline with God. At ito po yung hotline po natin para makausap ang Diyos. Nobody can tap on it. At walang makakapag-tap po doon sa hotline po na yun. Secret. Nobody can get it. At walang sino man ang makakakuha nun, yun po ay sikreto po ninyo, lihim nyo. But still, sadly, some of us still, they don't have speaking tongues. Pero nakakalungkot po dahil yung ilan po sa atin, wala pa rin pong speaking tongues. Other one, picking up snakes with their bare hands. At yung isa pa po, kaya nila hawakan ng kanilang kamay yung mga ahas. Maybe next sermon, I will bring here so many cobra here. Siguro po sa susunod na magbabahagi ako, magdadala ko maraming cobra. Okay, then one by one, you will pick them up. Oh, ito na. Ito na. Tapos isa-isa, pupulutin nyo po, hawakan nyo. Other one, they will drink deadly poison. Kahit uminom sila ng nakakalason, This is not Nakakamatay only na the lason. story. hindi lamang po ito kwento lang. It happened to Apostle Paul. Nangyari po ito kay Apostol Pablo. Even I prove myself, I have power to drive out demons. Kahit ako, napatunayan ko sa sarili ko, may kapangyarihan akong magpalayas ng masasamang espiritu. Then, the sick person, we will place our hands upon them and pray, they will be healed. At kapag po itinuon natin ang ating kamay sa mga may sakit o may karamdaman, sila po ay gagaling. When you got sick, what do you used to do? Kapag po kayo ay nagkakasakit, ano pong madalas yung For ginagawa? example, you have a stomach problem. Halimbawa po, masakit yung tiyan nyo. Oh,
then what do you think first? Ano po una niyong naiisip? Ay, what? I ate wrong food? Ano kayang mali kong nakain na pagkain? Tama ba yun? Don't think about cause. Huwag niyo na pong isipin yung pinagmulan o dahilan. Oh, Father, thank you. Ama, salamat. It's time to prove what your word. Ito yung oras para patunayan ang iyong salita. Pray. Manalangin ka. You put your palm by yourself Ilag- upon your stomach. Ilagay mo yung palad mo dun sa tiyan mo. In the name of Jesus, I command you, stomach problem, you must be healed. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan kita na sakit sa aking tiyan, ikaw ay gumaling. Amen. I met one pastor May in Korea. nakatagpo po ako isang pastor sa Yeah, Korea. usually I talk this matter. At madalas ko po itong nakakwento. What do you call it? The habak? The one who have back at the back? Kuba. Uba? Kuba. Uba. Kuba. He saw Uba. Nakakita siya ng kuba. And he said, I will pray for you. At sinabi niya, pananalangin Because he kita. believed this one. Dahil naniniwala po siya dyan. Then, after he prayed, nothing happened. Tapos matapos siyang manalangin, walang nangyari. Then he brought the newspaper. Tapos nagdala siya ng Okay? Put the newspaper. newspaper on the ground. Tapos nilagay niya yung dyaryo sa sahig. Okay? Let him lay down just this way. Tapos pinadapa niya yung kuba. Do you know what he did? Alam mo po kung anong ginawa niya? He come up to the ubak, then step on. Tapos pumatong siya dun sa kuba, tapos inabakan po niya. Why? If God said, must be done. Bakit? Dahil kung sinabi ng Diyos, dapat maganap yun. Amen. This one didn't get healed. Ito po hindi gumaling. But what I want to tell you is, he trusted. Where is it? Oh. He trusted the word of God. Pero ang gusto ko pong sabihin doon sa kwento na yon, siya po, nagtiwala siya sa salita ng Diyos. God says so, must be done. Dahil sinabi ng Diyos, magaganap yun. Don't follow your knowledge, experience, or whatever. Huwag niyo pong sundin yung inyong kaalaman o mga karanasan. Last Friday, we prayed for sick person. Noong Biyernes po, nanalangin po kami para sa mga may karamdaman. Then, I proclaimed all kind of disease in our church must be healed. At pinanalangin ko po, prinoklam ako na lahat, anumang klase ng karamdaman sa simbahan na ito ay magaling na. Amen. Amen. We must be free from all kind of diseases. Dapat po tayo ay malaya na sa anumang klase ng karamdaman. Let me tell you, my family. Sabihin ko po sa inyo I'm tungkol sa bunso. pamilya ko. My all brothers and sisters, even my cousins, they have sicknesses. At ako po yung bunso at lahat po ng mga kapatid ko, mga pinsan ko, lahat po sila may sakit. Even my nephew is already almost 60 na. Kahit po yung aking pamangkin na nasa 60 na, High blood, diabetes, etc., etc. yun po yung mga sakit. Me alone, I don't take any medicine. Ako lang po yung walang iniinom na anumang gamot. I have also family history of sickness. Ako po, sa pamilya namin, may history din po ng mga karamdaman. I fight for my healthy. Pero ako, nakikipaglaban ako para sa aking kalusugan. Yes, sometimes I got stomach problem too. Opo, minsan masakit din yung tiyan ko. Yeah. I said, oh, welcome. It's time to prove what I have. Pero tinatanggap ko po yun dahil yun po yung pagkakataon para mapatunayan kung ano pong meron ako. God doesn't want you be victim of any sickness. Ang Diyos ayaw niya na maging biktima kayo ng anumang karamdaman. Seed. Can you see seed? Yung buto po, nakakita niyo po ba yung buto? It's mustard seed. Ito po ay buto ng mustasa. It's so small. Ito po ay napakaliit.
Okay? One piece of buhangin. Para pong kasing laki lang ng isang peraso ng buhangin. Can you compare finger and the seed? Maikukumpara niyo po ba yung laki nung daliri doon sa buto? It is also so mysterious. Ito rin po ay misteryo. Okay? Jesus explains how we are mysterious as one seed. At si Jesus, pinaliwanag niya kung gaano tayo kamisteryo tulad ng isang buto na yon. Jesus said what? Kingdom is just like mustard seed. Ang sinabi ni Jesus, ang kaharian ng kalangitan ay katulad ng isang buto ng mustasa. Other word, children of God is just like mustard seed. Sa ibang salita, ang mga anak ng Diyos ay katulad ng isang buto ng Even our mustasa. salvation, just like mustard seed. Maging yung ating kaligtasan ay tulad ng isang buto ng mustasa. Only verbally we accept Jesus Christ and come to the church. That is so mysterious. Na dahil lang sa salita, tinanggap natin si Jesus at tayo ay nandito sa simbahan, yun din po ay isang misteryo. Then the seed was planted. At naitanim nga ang buto. That is what Jesus said. It's the smallest seed in the world. At ano yung sinabi ni Jesus? Ito yung pinakamaliit na buto sa lahat ng mga buto sa buong mundo. Yet they will grow, then become the largest tree in the garden. Pero pag ito ay lumago, ito yung magiging pinakamalaking halaman. Yes, we are so mysterious. Opo, tayo po ay misteryo. What is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong araw? It is It finished. is finished. Tapos na, ganap na. I will tell you in advance. Sasabihin ko po sa inyo agad, God gave us what He has. ibinigay na po sa atin ng Diyos lahat ng meron po siya. We must know, we must use it, we must spend it, we must finish. At dapat po alam natin, at dapat po nating gamitin yon, at dapat po maganap po yon matapos po sa pamamagitan natin. Ignorante is the biggest our enemy. At yung pagiging ignorante, ito po yung pinakamalaking kaaway po natin. You don't know what you are, that's why you live just like that. Hindi mo alam kung anong meron ka, kaya ka ganyan mamuhay. You don't know what you have, that's why you all the time complain, why I'm poor. Hindi mo alam kung anong meron ka, kaya palagi kang nagrereklamo, bakit ang hirap mo. Even though in our hands we don't have, but Father said what? Ask everything. Kahit pa wala pa po ito sa ating mga kamay, pero sinabi ng Diyos, hingin mo lahat. That is mustard seed. Ito po yung buto ng mustasa. When we see the mustard seed, ano ba yun ito? At pag nakita natin yung buto ng mustasa, ganun po yung masasabi natin. Even you can destroy the seed. Oh. At pwede mo nga rin pong durugin o sirain yung buto na yun. Okay? Yet, it contains, we call it potential. Pero may tinataglay po yun ng mga potensyal o abilidad. Yes. It seems we are loser in the world. Opo, animo, talunan po tayo dito sa mundo. But what Jesus said, we are victors. Pero ano po sinabi ni Jesus, tayo po ay mga mananagumpay. Yes. This one, small seed contains that power. Opo, itong maliit na buto po na ito, tinataglay niyan yung ganitong klase ng kapangyarihan. When you know it first, Kapag alam mo po yun, una, then you proclaim it with faith, at prinoklama mo ito ng may pananampalataya, then it will happen. mangyayari po, magaganap po ito. That's why we must practice it. Kaya dapat po nating i-practice yun. Even God gave you a sword, whatever, if you cannot handle it by your own, useless. At kahit po bigyan ka ng Diyos ng espada, kung hindi mo naman po ito kayang gamitin, walang kwenta po, baliwala po yun. What Jesus said, Ano po sinabi ni Jesus? believe in me will do what I did. Kung sino man ang naniniwala o nananampalataya sa akin ay magagawa niya anuman yung aking Our ginagawa. Father, hindi ko report. Ang ating Ama, hindi po siya kuripot. Only God gave His whatever He has to the Jesus only. Ang Diyos ba, ang Ama, binigay lang niya ba lahat ng meron siya kay Jesus lang? Through Jesus, we received what God has.
Hindi po, kundi sa pamamagitan ni Jesus, natanggap din po natin anuman ang meron ng Diyos. Then Jesus said what? They will do even greater things than this. At si Jesus, sinabi rin po niya na magagawa nila higit pa sa mga magagandang bagay na nagagawa ko. Who is they? Sino po yung sila? You and I. Kayo po, ikaw at ako. Amen. We have potential. Kayo po, meron tayong kakayanan o abilidad. Because I am going to the Father, meaning He will go and send Holy Spirit. Dahil siya po ay tutungo na sa Ama, ibig sabihin, pupunta na siya sa Ama at ipapadala niya na yung banal na Espiritu. Don't limit yourself. Huwag niyo po limitahan ang inyong mga sarili. We used to limit ourselves about our experience and knowledge. Madalas po nalilimitahan natin ang ating sarili dahil po sa ating kaalaman at karanasan. Then you said, oh, hindi kaya. Tapos sasabihin po natin, hindi Huwag kaya. sabihin, everything possible in God. Huwag niyo pong sabihin yun dahil wala pong imposible sa Diyos. Amen. Amen. Why? God put whatever He has in us. Bakit po? Dahil iniligay ng Diyos lahat ng meron po siya sa atin. Our Father is omnipotent. Ang ating Ama, kaya po niyang gawin lahat. Amen. Then, children, powerless. Hindi pwede. Tapos yung ang mga anak niya, walang kapangyarihan, walang kayang gawin, hindi po pwede po yun. Father gave us what? Potential. Ang Ama, ibinigay po niya sa atin yung kanyang abilidad o kakayanan. Amen. Then, we have potential. At meron po tayong kakayanan, may abilidad po tayo. But still, seed. Pero buto pa rin po. We didn't know before, now we know. Noon, hindi natin alam, pero ngayon, alam na po natin. We didn't practice it, exercise it, now we must. Hindi po natin ginagawa dati, pinapractice, pero ngayon, dapat pong gawin na natin. Amen. That's why, whatever you have, face your problems, practice it, what you have. Kaya kapag may kinakaharap po kayo na problema o ano pa man, gawin niyo po, gamitin niyo, i-practice niyo po In the name of Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. That only one word, in the name of Jesus. Isang salita lang po yun, sa pangalan ni Jesus. Until you will be okay. Hanggang sa maging maayos ka po. Because enemy put that sickness problem in your life. Dahil yung kaaway, ang siya nagdala o naglagay ng sakit o karamdaman at problema na yan sa iyong buhay. When you accept it as your own, oh, you are so nervous. At pag tinanggap mo na yan ng iyo, wala na po, nervous ka na. When enemy gave you bombs, okay? Tick-tock, time bombs. Kapag po yung kaaway, binigyan ka ng bomba, Okay? What will you do? anong gagawin mo? You don't know how to stop it. Di mo alam kung paano yun papatigilin. What will you do? Anong gagawin mo? It's not mine. Ikaw. You are the one give me. Okay, ikaw lang. Ang dapat mo pong gawin, hindi to sa akin. Ikaw yung nagbigay sa akin, sa'yo to. Amen. Jesus, when He died on the cross, every disease was healed. Si Jesus, nung siya ay namatay sa krus, lahat ng karamdaman ay pinagaling na niya. Amen. That's why, give it to the first owner. Kaya dapat ibigay niyo yun sa tunay na nagmamay-ari. That's why you fight for your healing by yourself. Kaya dapat makipaglaban ka, lumaban ka para sa iyong sariling kagalingan. Amen. That's why, pray. Kaya po dapat manalangin. We have potential. Meron po tayong kakayanan. We read, okay, everybody, just say it, go. God stored all projects or files of God Himself in Jesus Christ. Your parents, you bought computer, Kayo mga magulang, bumili kayo ng computer. only you use game lang. Tapos yung gamit lang para lang basta laro. Sayang. Sayang po. Why? Computer contains so many programs, Bakit files. po? Dahil yung isang computer, napakarami niyang program na pwedeng gamitin at mga files. You, all of you have a cell phone, Kayo, lahat po kayo may mga cellphone. especially young ones, you only do one game lang? Kayo, lalo na mga kabataan, isang laro lang ba yung nilalaro nyo? Hindi. As much as you can
download games, you do. At hindi po, dahil basta makakapag-download ka pa, gagawin mo. How much more? God gave us what He has. Pero pa po kaya, ang Diyos, yung Ama, binigay niya na sa atin lahat ng meron siya. Father, only I want to go to heaven lang. Ama, ang gusto ko lang makapunta ng langit. Still okay, you will go to heaven. Ayos lang din naman po, mapupunta ka naman sa langit. But He's not happy. Pero hindi siya masaya. Because other party of your lives will be suffered. Dahil yung ilang bahagi ng iyong buhay, maghihirap. So what God has, we call it potential. Ano man ang meron ng Diyos, ang tawag po doon, yung kanyang kakayanan o God abilidad. stored potential in Christ. At ang Diyos, inilagay niya yung kakayanan na yon kay Hesus Kristo. Jesus came as seed of God. At si Jesus, siya ay naging buto ng Diyos. That's what we call treasure. Yun po yung tinatawag nating Not only yaman. Jesus Himself. At hindi lamang po si Jesus yun. Because Jesus contains everything what Father has. Dahil si Jesus, tinataglay niya lahat, ano man ang meron ng Ama. Do you know why King Herod tried to kill Jesus was born? Alam niyo po ba kung bakit si King Herod sinubukan niyang patayin nung ipinanganak po si Jesus? Small seed is easy to kill. Dahil kapag maliit na buto pa lamang, mas madali pong patayin. King Herod knew what the new baby Jesus has potential. At dahil alam ni King Herod kung ano yung kakayanan o abilidad ng sanggol na yun na si Jesu Kristo. We have potential. Tayo po, meron po tayong potential. Then, God gave us potential. Ang Diyos, ibinigay niya sa atin yung kanyang abilidad o kakayanan. Okay? Through Jesus. Sa pamamagitan ni Wherewith, Jesus, Gazette go? God stored all projects. Gazette go? God stored all projects or files of God Himself through Jesus Christ. Amen. Then, Jesus became seed of God, then we became seed of God too. At si Jesus nga po ay naging buto ng Diyos at tayo din po ay naging buto ng Diyos. Amen. That's new creation. Yun po yung bagong nilalang. New creation, one word, but it has so many other parties. Yung bagong nilalang na yon, isang salita lang, pero tinataglay po nun yung napakaraming bahagi. We read. Gazette go. We must. Okay, we must. Gazette go. Know what projects of God. We must. Gazette go. We must activate all projects of God. If you will not open up the files, even though it contains whatever, useless. Kung hindi mo bubuksan yung file, ano man po yung tinataglay o nakapaloob doon, baliwala po yun. We must read it. Gazette go. We must finish all projects of God. Not only open up, just leave it, useless. Hindi lamang po yung bubuksan mo, tapos hayaan mo lang. Pag ganun po, baliwala lang po yun. We must. We must not have any projects of God in us as we die. We must use it for His glory. Kailangan po natin gamitin yon para po sa kanyang kaluwalhatian. Then we must. We must be empty as we die. Now, we have another meaning of empty. Ngayon po, may iba ng kahulugan yung empty. God gave us His potential. Binigay sa atin ng Diyos yung kanyang potential. We have to use it for His glory. Kailangan natin gamitin yon para sa kanyang kaluwalhatian. When we die, there is no more potential in us. Kapag po tayo ay namatay na, wala na po yung potential na yun sa atin. We have to spend it, we have to use it to reflect the Father in heaven. Kailangan po nating gugulin yun, kailangan po nating gamitin yon para ipakita po kung sino ang ating amang nasa langit. Amen. Okay. We must. We'll read. This is what Jesus did. Ito po yung ginawa ni Jesus. Okay? God put His potential
to Jesus, Ang Diyos, inilagay niya yung kanyang potential kay Jesus then He spent everything. at ginawa niya, ginamit niya yun lahat. He fulfilled all projects of God. At tinupad niya lahat ng projects ng Then He Diyos. said what? It is finished. At ano po sinabi niya? Naganap na. This is salvation. Ito po yung kaligtasan. Amen. This is what we have to do. Ito po yung dapat po nating gawin. Today, we have Holy Communion. At ngayong araw po, meron tayong banal na komunyon. When we take part bread and wines, you must remember what we have. At kapag tayo po ay nakibahagi, dapat po nating alalahanin kung anong meron po tayo. This Holy Communion has a meaning that we have same what Jesus had. Ang banal na komunyon, ang ibig sabihin po niya, pinapaalala sa atin kung anong meron si Jesus, meron din po tayo. 빵 주세요. Thank you. So, let us all stand. Tayo pong lahat ay magsitayo. Today's subtitle was, It is finished. Ang subtitle po ngayong araw ay It is finished, ganap na. That is what God expects us. At yun po yung inaasahan ng Diyos sa atin. We must be free from any problems, any sicknesses. Kailangan po tayong maging malaya na sa anumang mga problema at karamdaman. Not only He has, but He gave us everything. Hindi lamang po sino siya, kundi binigay po niya lahat ng meron po sa atin. You and I have that potential. Meron po tayo, ikaw at ako, ng kakayanan po na yun. Amen. This bread is symbol of body of Christ. At ito po, ang tinapay na ito, sinisimbolo nito ang katawan ni Kristo. He died on the cross to restore the omnipotent to us. At siya po ay namatay sa krus upang i-restore yung potential, yung lahat ng kayang gawin ng Diyos sa atin. That's why He gave His body and blood for us. Kaya binigay po niya yung kanyang katawan at dugo para po sa atin. Behold this bread. Narito po ang tinapay. This bread will torn, then will be eaten by us. At ito po ay pagpapirasuhin at kakainin po ng bawat isa sa atin. Jesus took the bread Si Jesus, kinuha niya ang and gave tinapay to the Father at nagpasalamat sa Ama. and broken it to give it to the disciples. Ito ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang mga And He said, disipulo. this is my body for you. At sinabi niya, ito ang aking katawan para sa inyo. Behold this bread. Narito po ang tinapay. Come forward, Maaari na po tayong kumuha. take a bread. Oh, hallelujah.
hand upon your sicknesses or whatever you want to pray for. At ilagay niyo po yung kanang kamay niyo po sa anumang karamdaman po ninyo. Okay. Put your right hand. At ilagay niyo po yung kanang kamay niyo po. So we now understood we have potential. At ngayon, naunawaan na po natin na meron po tayong kakayanan. Even we have power, healing power. Meron din po tayong kapangyarihan na magpagaling. Not only Jesus has, but also we have. Hindi lamang po si Jesus ang meron nun, kundi maging po tayo. Amen. Amen. Let us praise. After we shout hallelujah and we pray, speak in tongues. Matapos po natin sumigaw ng hallelujah, mananalangin po tayo sa speaking tongues. Let us shout hallelujah. Hallelujah. Sarakeka, sarakeka, sarakok, sarakek, elayotek, sarayarayeka. I proclaim healing upon every diseases. Naproklama namin ang kagalingan sa anumang klase ng karamdaman. What you said, Jesus, it was heaven. Tulad ng sinabi ni Jesus, ito ay nagganap na. What Bible says must be done. Ano man ang sinabi sa Biblia, ito ay dapat maganap. Amen. Father, we thank you. What you have done for your beloved children in this place. Thank you, Father, once again for your healing upon your children. Let them glorify you through healing. Hallelujah. This is what we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Everybody will say, Amen. Amen. You might be seated. Oh, magandang umaga po muli sa ating lahat. So, purihin po ang ating amang nasa langit. Sa kanya po ang kapurihan at pasasalamat. At ngayong umaga po, announcement po natin, tuwing alas 8 po ng umaga, linggo, magkita-kita po tayo uli dito sa ating sambahayan. At sabi nga, wag po sana tayong mahuli. Para po masimulan po natin yung gawain. Sino po ba yung nag-aantay sa atin dito? Ang ating Ama nasa langit. So yun po, 8 ng umaga, kita-kita po tayo uli sa linggo. At araw-araw po, mula Lunes hanggang Biyernes, meron po tayong panalangin. So 5:30 po yan ng umaga. So inaanyayahan po namin yung mga, nasa bahay lang po, wala naman po kayong gagawin. Inaanyayahan po namin kayong samahan, yung mga kapatid po nating manalangin. Mula Lunes po yan hanggang Biyernes. At tuwing Miyerkules naman po, alas 3 ng hapon, may gawain po tayo. Ano nga po yon? Prayer meeting. Kung saan po ang ginagawa natin? Nananalangin po tayo doon sa mga panalangin na prayer request. At minsan po, madalas po binabalikan po natin dyan yung mensahe pag linggo. Meron po tayong pagbabalik tanaw.
At mamaya po, pagkatapos po nitong gawain natin, para po sa mga kids. So, mga nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita, dalhin niyo na po yung mga kids na meron kayo sa bahay. At kung may mga pamangkin po kayo, welcome din po sila. Kahit di po sila nasa loob ng inyong tahanan. At mamayang hapon naman po, 1:30 ng hapon, para po sa mga dalaga at binata, basta single. So, welcome po sila dito sa ating church. So, ano po yan? Para sa mga youth and young adult po. Ano po? At yung ating pong EGF, ginanap po natin last Friday of the month. So, last Friday po yun. So, gano'n din naman po for the month of August. So, last Friday ng August po, kita-kita po tayo dito sa ating church. 7:30 po yan ng gabi. At salamat din po sa nagdadala ng isang dakot na bigas at isang sakong bigas. Thank you po sa mga nagdadala. So malaking tulong po yan para sa mga kapatid na pinaglalaanan po namin na bigyan. At yung ating pong mga gawain para sa mga cell group naman po, kung makikita po ninyo, sa grupo po ni Sister Jen, sa bahay po ni Sister Ojada, 3:00 po yan ng hapon. Bukas, Lunes po. Kay Sister Queenie naman, sa bahay po ni Rose Manawis. So, Thursday, medyo nagkamali po yata. Huwebes po yan, 3:00 ng hapon, 4:00 ng hapon. At kay Sister April naman po, Thursday, sa bahay po ni Sister Beth, 4:00 ng hapon. So, si Sister Beth po, bago po yata ito. Si Sister Clarissa naman, sa bahay ni Sister Icon, Thursday, 3:00 ng hapon. Kung may tanong pa po kayo, lumapit lang po kayo sa inyong mga cell group leader. So yun lamang po. God bless us all. Magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na gawain. Additional lang po, si Pastor po alis na po ulit this week, papunta pong Korea.